Isiniwalat ng mahal na Birhen sa Fatima noong 1917 sa mga batang pastol na kalooban at nais ng Diyos na maitaguyod ang kalinis-linisang puso ni Maria at kamahal-mahalang puso ni Jesus sa iisang magkasamang pagpupugay. Mula noon, nagdesisyon ang simbahan na gawing magkasunod na araw ang dalawang pista. Saan ng simbahan? The feasts of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary clearly belong together, for Jesus and Mary share one love, perfectly united. However, we should not conclude that their hearts are equal. Jesus' heart represents the fullness of divine love, while the heart of Mary represents the perfect response of human love. Ikinumpara ng simbahan ang nasabing nag-aalab na puso ni Jesus at Maria sa araw at buwan upang bigyang linaw ang kaugnayan ng dalawa. Saad ng simbahan, the sun generates its own light, while the light of the moon is entirely dependent on the sun. The love of Mary, therefore, mirrors Jesus' love to us as the moon reflects the sun. Si Pope St. John Paul II the Great ang nagbigay ng terminong alliance upang ipaliwanag ang koneksyon ng banal na puso ni Jesus at ni Maria. Kaya nabuo ang bansag na Alliance of the Two Hearts. Base sa turo ni Pope Benedict XV na hindi may pagkakaila na tumulong si Maria sa kasaysayan ng kaligtasan o dakilang gawain ng pagtubos ni Jesucristo sa sangkatauhan. Nauna nang binigkas ni Pope Pius XII noon. Sabi niya, "We acknowledge God's desire to make the two hearts be honored side by side because of Mary's holiness, burning love for God, and concern as mother to all who have been redeemed by her Son." Kaya, maaari daw nating sabihin na ang debosyon sa kalinis-linisang puso ni Maria ay pagtatanghal sa kanyang pag-ibig kay Jesus at sa buong sangkatauhan. Hindi layunin ng simbahan na gawing kasing halaga ang pagpaparangal sa kalinis-linisang puso ni Maria, katulad ng pagsamba natin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Bagkus giit ng Iglesia, inuugnay lamang ni Maria ang kanyang sarili sa sakripisyo ni Jesus. Ngunit bilang tao, hindi niya maaring mapantayan ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili bilang Diyos. Sa makatuwid, kasama ni Maria sa kaisa-isang sakripisyo ng krus, kaya tinawag siyang co-redemptrix, titulo na hindi pa formal na naiproklama ng simbahan bilang isang dogma. Sa ngayon, sapat nang sabihin ani John Paul II na ang alyansa ng dalawang puso ay patunay na pareho silang nagdusa o naghirap para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kalinis-linisang puso ni Maria ay palaging kasama ng puso ni Jesus. Nawa, tularan natin ang pagtugon ni Maria sa kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay. Nang katulad niya, makinabang din tayo sa
mapagpalang gabay ng Espiritu Santo ngayong araw ng kapistahan na angkop na italaga ang sarili sa kalinis-linisang puso niya bilang paghahabilin ng ating sarili sa ating minamahal na ina upang matutunan natin sa Kanya ang lubos na pagtitiwala sa harap ng mga pagsubok sa mawaing pag-ibig ng Diyos. Maria, tulungan mo kaming magkaroon ng malinis na puso upang lumago pa ang aming pananalig at pag-asa sa misteryo ng pag-ibig ng Diyos. God bless you.